Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. What's up, what's up? Hello. Good morning, good afternoon, good evening. Kung saan man po kayong mundo, parte ng mundo, naroroon mga kababayan. Oo. Maraming pong salamat sa inyo po patuloy na pagsuporta sa ating channel at wag niyo kakalimutan na mag-subscribe sa atin pong Coach Jared YouTube channel. Pa-follow po tayo sa ating Facebook page, Tambayan ng mga Kotseros. And meron din po tayong second channel, Coach Jared Highlights. Paki-subscribe na rin po yun mga kababayan para marami po kayong sources ng ating kwentuhan. Ayan. Okay. Game. Pag-usapan ngayon natin to mga kababayan. Naalala ko po nung Lunes, nagsalita po si Presidente tungkol sa missing sabongeros. May sinabi ho siya mga kababayan tungkol sa missing sabongeros. Ano ho ang kanyang sinabi dito sa kaso na ito? Ito, papakita ko sa inyo yung kanyang sinabi. Ayan. So, na 2025, ano pong kanyang sinabi? No one is above the law in missing sabongeros case, sabi ni PBBM. Ito na nga. Mukhang nakakatotoo na tong sinabi ni Presidente na to, mga kababayan. Bakit? Bago natin puntahan yan, painggan muna natin kung ano yung kanyang sinabi sa SONA. Nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumaldumal na krimen ng mga ito. Yun! Ayun mga kababayan, yung statement na yun. Ang sabi niya. Higit sa lahat daw, ipaparamdam daw doon sa mga salarin ang, yung parusa. Oo. Sana yun? Hanapin natin ulit. Ay nga, yung bigat ng parusa na ibibigay, na ipapataw ng hustisya sa kanila, mga kababayan. At agulat, mga kababayan, na eto, 4 na araw pa lang yung SONA, nung Lunes po nag-SONA, may nangyari. Ano ang nangyari? Nag-file na po ng kaso. Nag-file na po ng kaso ang mga biktima dyan sa missing sabongeros laban sa mastermind or alleged mastermind, mga kababayan. At sinabi po ni Secretary Boying Remulla, Secretary po ng ating Department of Justice, na ito raw po ay hinug na para sa pagpa-file, mga kababayan. Diyos ko, yung mga ganitong statement, mga kababayan, ibig sabihin ito, pag sinabing hinug na, ibig sabihin mabigat na ang kanilang hawak na ebidensya. Pag yung mga ganyan, just kakabahan ako dyan. Ibig sabihin nun, alam nyo mga kababayan, kasi ngayon dito sa Pilipinas, pag ang DOJ ay pag pumasa na sa, dati kasi ang evidentiary requirement lamang ng DOJ ay preponderance of evidence. Ibig sabihin na kapag tinignan mo yung ebidensya, posibleng makapagturo na yung salarin ang siyang gumawa ng krimen. Yun yung preponderance of evidence. Pero nagbago na po yan ngayon, mga kababayan, ngayong panahon ni Presidente Bongbong Marcos at sa panunungkulan po ni Secretary Boying Remulla sa DOJ. Binago nila yung evidentiary requirement. Ang evidentiary requirement ngayon ay certainty of conviction, mga kababayan. Ibig sabihin, kapag tinignan ng judge o pag tinignan ng judge yung ebidensya, mga kababayan, malamang sa malamang mga 50-60, hindi, preponderance 50-50 yun mga 70-80% sure ball. Pasok. Ngayon pag sinabi ngayon ni Sec Boying Remulla na hinug na para file ng kaso ang mastermind or alleged mastermind ng missing sabongeros, baka yung ebidensyang hawak nila, mga kababayan,
matindi na. May certainty of conviction na. Or reasonable certainty of conviction. Mabigat to, mga kababayan. Pakinggan natin yung sinabi ni Sec Boying Remulla. Ito yung kanyang sinabi. Sa kanay, lalabas namin pagka, kasi binubuo na namin yung mga affidavit para yung complaint pwede na i-file. Hinog na yung kaso. Yun, no? Hinog na raw yung kaso. Kailan po natin nakikita yung filing po ng complaint? As soon as possible Alam mo, marami lang talaga mga detalyeng hindi pwedeng maiwan Pero susubukan na, sabihin ko sa ating mga kasama na paspasan na. Kasi nga, ang tagal na natin iniintay ito nagsimula mangyari itong mga krimen na to 2020. At 5 taon na, 2025 na. Hindi nag-iintay ang oras Siyempre, lumilipas ang panahon, dapat talaga puspusa na. May nahanap na mga labi kahapon sa crime lab na. May kasamang bungo ng tao Uy, at mga shucks. buto na nahanap kahapon. Oh my God. Hindi ba yun, sir? Kasi kung dental records, mas madali. Oo, nandun ang ngipin May ngipin na... Oh my God. So, ito na nga mga kababayan. Baka ito na yung smoking gun. Ika nga, sinasabi lang smoking gun. Nung sinabi ni Secretary Boying Remulla na merong bungo na nakita doon sa Taal. Oh my gosh. Oh my gosh. Ano sabi ng mga DDS? Ano daw yun? Oo. Buto daw ng baka. Buto daw ng baka, guys Bulalo daw yung bulalo. Paano ngayon yan? Bungo ng tao ang nakita sa Taal Lake. Nakasako? Imposible naman sigurong nalunod siya. Imposible naman siguro na nagsuswimming, nalunod. Kasi nakasako Diba? May kasamang bungo ng tao at mga buto. Nandoon daw yung ngipin. May ngipin na kasama. Hindi ko alam kung kasama yung panga. Pero yung upper teeth kasama. Oh my God. According to Remulla, the bones were found in the area that was identified by whistleblower Julie Dondon Patidongan, who told the authorities that more than 100 sabongeros were abducted, killed, and dumped at Taal Lake. Oh my God. Sa pinaghahanapan din, yung quadrant na hinahanapan, hindi pa naman sila lumalabas sa 4 na quadrant na itinakda na hahanapan. So, meron na nakita doon. Meron 3 pa, mga kababayan. Ito, hip bone and human ribs. Ay, my goodness. Shucks. Matindi to, guys. Mukhang mabigat na nga yung ebidensyang hawak nila, guys. Kaya sinabi ni Sec Boying na ripe na, hinog na ito. Hinog na for filing a case. Pwede ng kasuhan, mga kababayan. Diyos ko, my goodness. Kasama. Hindi lang kung kasama yung panga, yung lower jaw, pero yung upper yung teeth kasama. So, baka sakaling may makuha tayo. So, mas mabilis yun kesa DNA, sir, Hindi, may DNA rin yun kasi parang buong-buo pa yung nakakabit pa sa skull. So, baka doon sa ngipin mismo may DNA pa. Makikita mo talaga reliable yung sinasabi ng ating testigo na doon nga tinatambak ang mga tinatapon at binitispatcha yung mga labi ng mga taong pinapatay. At marahil hindi lang mahanap dyan, hindi lang siguro krimen sa sabong, ngunit sabi ko nga, maaari sa drug war, maaari ibang krimen na involve ang death squad na to na gumagawa ng trabaho. Pero may nahahanap talaga sa lugar ko. Oh my God. Shucks. So, kung ganun nga ang sistema, mga kababayan, kung ganun nga ang sistema, ang iniintay na lang natin, confirmation na yun ay galing nga sa missing sabongeros. Kung ganun ang sistema, mukhang mabigat na to. Mukhang medyo pasok na sa banga yung pagpa-file ng kaso, mga kababayan. At ngayong araw din na to, dahil sinabi nga na ripe for filing na, anong ginawa ng mga biktima? Nag-file nga sila ng kaso ngayon.
Kinasuhan nila ngayon si Atong Ang, si Gretchen Barreto at iba pa para sa pagkamatay nga ng missing Sabongeros. Hinog na raw kasi, sabi ni Sek Boying. So nag-file na sila ngayon ng kaso. Ito ngayon yung balita tungkol dyan. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Formal nang naghain ng patong-patong na reklamo sa Justice Department ang kaanak ng mga nawawalang sabongero laban sa negosyanteng si Atong Ang at 60 iba pa. Dawit din sa asunto ang dating aktres na si Gretchen Barreto Ayun, at dating PNP NCRPO Chief Jonel Estomo. Sa Estomo. Nakatutok live si Salima Nagran. Salima. Pati pala siya kasama. Akala ko dinideny niya. Mel Emil, multiple murder, kidnapping with serious illegal detention at iba pang mga reklamo ang inihain dito sa Department of Justice laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at iba pa niya mga kasama sa tinatawag na Alpha Group kaugnay ng pagkawala na mahigit 30 mga sabongero. Bakit gano'n ang ang ginawa sa kanya? Kung sabi nila na ninyo, yun na po ba ang bayad, yung mas lamin sila. Puno pa rin ang paghihinagpis si Marlene Gomez sa pagkawala ng kanyang anak na si Ruel sa Manila Arena noong Enero 2022. Nagtungo si Aling Marlene sa Department of Justice ngayong araw kasamang nasa 30 pamilya ng mga nawawalang sabongero upang maghain ng patong-patong na reklamo laban kay Sabong Tycoon Charlie Atong Ang at kanyang mga kasamahan sa tinatawag na Alpha Group. Ang mga kinasuhan po namin, siyempre yung aming talagang matagal nang hinala si Mr. Atong Ang. Kasama sila Eric De La Rosa, RJ Mejia, at saka ibang mga pulis, si Attorney Caroline, multiple murder po, at saka serious illegal detention. Kabilang din sa mga reklamo, enforced disappearance, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, corruption of public officials. Kasi may mga pulis. Kasi may mga pulis na involved, mga babayan. At kung nabalitaan nyo na yung mga inireklamo sa missing sabongeros, may administrative case na rin ngayon sa Napolcom. So mukhang konektado talaga, mga kababayan, itong nangyari dito. At paglabag sa international humanitarian law. Kasama si Ang 61 respondents ang inireklamo. Bukod pa 61? Sa ilang Jondo. Oh my God. Siya ang main player sa Isabong Siya ang main player dyan. Siya ang amo ni Totoy or Dondon. Pera niya pinababayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor na pulis. Kaya ang mahalaga talaga rito ay malitis to. Trial talaga ang mahalaga rito. Magkaroon na ng trial to on the merits. Tama. Meron namang witness who testifies to the fact that that person was involved in the commission of these crimes as the mastermind and as the head of a criminal organization. Sindikato. Kasama sa basehan ng mga reklamo ang salaysay ng akusado at ngayon whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, pati na ang sa mga kapatid nito na sina Jose at Ella Kim Patidongan. Si Ella Kim, sinabi ni Remulla noon na panibagong testigo na may totoong ebidensya sa mga kaso. Ang reliability niya ng kanyang testimony is foolproof in many ways because mukhang mukhang accurate na yung sinasabi ni ni Secretary Boying. Mukhang nung sinabi niyang foolproof, mukhang may na siya, medyo sigurado na siya diyan. Doon pa lang sa Taal Lake nakakita ng bungo, di ba? Doon pa lang medyo kakampante ka na yung impormasyon na pinapasa sa'yo tama. Foolproof na nga yan. Tuloy. His picture appears sa isang ATM withdrawal na ATM ng isang missing sabongero. Boy, sabigat pa dyan, direct connection. siya rin na pagpatay. 10 tao shoot. siya patayin. Nang tanungin kung kasama sa mga inireklamo ang aktres na si Gretchen Barreto na isa sa mga dinadawit ni Patidongan, sabi ni Remulla. Meron man Jane Doe? Maybe, if there's a Jane Doe, maybe she's the one. I don't know. Pero kasama yan sa pwede nating sabihin na
persons of interest. Nakausap namin ang ilan sa mga kaanak ng mga sabungero at kinumpirma nilang kasama sa reklamo si Barreto. Pati ang Damay. dating PNP NCRPO chief na si retired General Jonel Estomo. Si Estomo, di ba dininay na raw niya na involved just siya dyan? Pero again, syempre, kwento niya yan. Diba? Mas magandang sagutin na lang niya sa hukuman. Kasi kung di naman natin masisigurado kung totoo yung sinasabi niya o hindi. Hukuman na lang makakapag-desisyon dyan eh. So, hayaan natin doon siya magpaliwanag. Pati ang dating PNP NCRPO chief na si retired General Jonel Estomo. Nauna na ring sinabi ng PNP na kakasuhan din ang magkakapatid na patidongan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Ang at ng iba pang mga inireklamo. Pero nauna nang sinabi ni Ang, Barreto at Estomo na wala silang kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. Pinagkibit-balikat naman ni Remulla ang sinabi ng kampo ni Ang na si Patidongan at kanyang mga kapatid ang tunay na nasa likod umano ng pagkawala ng mga sabungero. Natural for them to concoct their stories. Tama naman yun. Hindi talaga gawain talaga ng ano yan eh, ng mga abogado. Di ba? Sabi ko nga, trabaho lang yun. Kalaban namin dito, the best lawyers money can buy. Pera-pera lang yan eh. Natuwa naman ang pamilya ng mga nawawalang sabungero ngayong muling umuusad na ang kanilang paghahanap sa hustisya. Siyempre po, masayang-masaya kasi ito na po yung pagkakataon namin at saka iniintay matagal na po. Gusto ko lang po yung matutukan po itong kaso ng missing sa bungero. Dahil sobra na po matagal. Yung 4 na taon na makahanap po namin ng hustisya. Emil, tumanggi muna ang National Prosecution Service na magbigay ng dagdag na detalye kaugnay ng mga reklamo. Hindi talaga muna magsasalita yun. Sa proseso ng yung National Prosecution Service, mga kababayan, yun yung mga piskal natin sa Pilipinas. Sila yung ahensya ng mga piskal. Si National Prosecution Service. Hindi muna talaga magsasalita yun, mga kababayan. Kasi sila yung magde-decide kung merong reasonable certainty of conviction dyan. Sila yung titingin sa ebidensya, sila yung alam kung dapat ba itong iakyat sa korte at korte maglalabas ng warrant of arrest. Pero pag naglabas ng warrant of arrest ng court, mga kababayan, mabigat na talaga yun. Yun, mas sigurado na kasi si judge na mismo ang tumingin sa ebidensya, siya na mismo yung tumingin sa kaso, at siya na yung nakakita na merong dahilan para arestuhin itong mga tao. So, abangan natin ang mga susunod na kabanata dyan, mga kababayan. Oo. Meron pa, hindi pa tapos ang balita. Evaluation. And mula latest mula nga dito sa Department of Justice sa Maynila. Emil. Maraming salamat sa Lima Refran. Sa eksklusibo kong panayam sa kapatid ni Don Patidongan na si Ella Kim, isinuwalat niyang utos ng isang pulis na gamitin niya ang ATM card ng isa sa mga nawawala na nakuha pa ng CCTV. Nasaksiyan din naman ni Ella Kim ang malagim na pagpatay sa ilang sabungero. Oh no! Eksklusibong pagpatay. Lulan ng mga bomb at bulletproof na sasakyan. Naka-convoy na nagtungo sa Department of Justice sa Patidongan, Maynila. si Julie. Si Don Patidongan alias Totoy, kasama ang nakababata niyang kapatid na si Ella Kim. Tulad ng kuya niyang si Don, tatayo rin si Ella Kim bilang testigo sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Okay. Inamin ni Ella Kim, siya ang lalaking nakuna ng CCTV na nagwi-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang si Melbert John Santos. Uy! Utos kanya ito ng isang pulis. Direct connection to, guys. Oo. Direct connection to. Hindi to hearsay. Shucks. Ay. Ito na yung conspiracy. Co-conspirator siya dito sa kaso, guys. Peace. Binigay niya sa akin yung itim, pero nung mga time na yun, hindi ko alam na sa missing sabungero pala yung itim na yun. Nalaman ko na lang yun nung lumabas na ang balita. Gusto umano kasing malaman ng pulis kung magkano ang pumasok sa account ni Melbert na pinagsuspetsakang sangkot sa tsope o dayaan sa sabungan. Pinapacheck kung malaki bang laman, malaking kinita nila. Ikaw ba'y ready na gawin yung ginawa ng kapatid mo na
malalagay ka lalo sa alanganin dahil magbibigay ka ng mga impormasyon na napakasela. Handa po akong siwalat lahat ang aking nalalaman at aking nasaksihan. Ayon kay Dondon, ang magiging pahayag ni Ella Kim ang bubuo sa kwento kung ano ang sinapit ng mga biktima. Alam niya eh. Buti to, nakarating to doon kung saan yung katayan. Saka nakita niya kung paano Katayan talaga ang tawag eh. Yung tiyan, kung paano binubutasan yung mga laman-laman. Oh. Nung hindi na tinitingnan, nakapagod na siya. Pero pumalag si Dondon sa pahayag ng PNP na mapapabilang sila sa panibagong mga kakasuhan. Umapela siya kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na madaliin ang proseso para maisailalim siya sa Witness Protection Program. May kaso na ako, ba't kailangan pa nila ako kasuhan? Para saan? Yun ang malaking tanong ko. Kaya ngayon, kakausapin ko si SOJ na pwedeng yun naman ang unahin, yung WPP ko. Tatakbo pa ng 1 taon yan bago ako malagay sa WPP. Yung ano kasi mga kababayan, yung whistleblower kasi siya eh. So, kung whistleblower ka, kailangan kasama ka sa conspiracy or sa criminal act. Kasama ka sa criminal conspiracy. So, kasabwat ka. Kasi yung whistleblower ka. So, para formal lang, for formality, kailangan talaga siyang kasuhan. Pero sigurado ako merong may plea bargain yan. So, ibig sabihin, baka merong reduced sentence or siguro possibility of parole or baka instead na sa maximum siya, sa medium siya ilalagay or sa minimum security. We don't know. Pero may mga may mga plea bargain dyan ang tawag. So, pero kasi mga kababayan, kailangan talaga siyang kasuhan. Dahil whistleblower siya. At hindi magiging effective yung kanyang pagiging whistleblower kung hindi siya kakasuhan kasi hindi siya lalabas, hindi siya kasama sa criminal conspiracy. So, pero bahala na si SOJ Boying doon. Alam na niya yung ginagawa niya, malaki na siya. Mag-alas 10 ng umaga, nakarating ng DOJ sa Maynila ang convoy ng magkapatid na Patidongan bago bumaba at humarap sa prosecutor. Muli niyang pinangalanan ang kanyang mga kakasuhan. 5 tong nito para major player nito sa missing sa Bungero. Itong si Atong Ang, Eric De La Rosa, Engineer Salazar, itong si kapatid niya, William Ang. Lahat yan. Sino yung palima? Isama ko na yan si Ma'am Gretchen Barreto. Dati nagtikinig nila Ang at Barreto na wala silang kaugnayan sa pagkawala ng mga sabongero. Sinisikap naming makuhanan sila ng panibagong pahayag, pati na ang iba pang tinukoy ni Patidongan. Para sa... Grabe, no? Grabe itong mga pasabog ngayon, guys. Grabe. Shucks. So, dahil may murder complaint na laban kay Atong Ang, well, officially, he is now being alleged as the mastermind sa missing sa Bungeros. Nagsalita pa naman si Presidente. Anong sinabi niya? Walang no one is above the law. Oo. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal, kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Ay, shucks. Yun ang pasabog dyan, guys. So, tingnan natin kung paano magpo-proceed to, kung paano magde-develop tong kwento na to. Kung magkakaroon ba ng conviction o hindi, titingnan natin. Pero for the sake of the families ng mga namatayan sa missing sa Bungero, sana makakuha sila ng hustisya. And justice can go both ways. Pwedeng yung hustisya will be absuelto si Atong Ang. We don't know. We don't know. 'Di ba? Kasi kailangan alamin talaga kung sila talaga yung gumawa eh. So, let's see. Let's see kung aabot doon sa punto na yan. Pero titingnan natin, aabangan pa natin yung mga susunod na kabanata sa kaso na to. Okay, so mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa ating video. God bless everyone and see you in our next live stream. Bye everyone. See you.
ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?